Alright, so pag login mo pa lang sa admin center, yung dashboard ang sasalubong sa'yo. Isipin mo na lang to na parang cockpit ng eroplano o mission control. Binibigyan ka nito ng isang high-level summary ng lahat ng importanteng nangyayari. Kung healthy ba yung mga services, ilan ang active users, lahat yan andyan at a glance. Welcome sa inyong Digital Command Center. Yan ang tawag dyan. Kasi ito talaga ang sentro ng lahat ng operations para sa buong Microsoft 365 environment ng kumpanya nyo. Isipin nyo, lahat ng kontrol mula sa pag-add ng bagong employee hanggang sa pag-secure ng pinakasensitibong data ng buong organization, dito lahat nagsisimula at nagtatapos. So, para maging technical tayo for a bit, ano ba talaga to? It's a web-based portal para i-manage yung tinatawag na M365 tenant. Yan yung inyong sariling, dedicated instance ng lahat ng Microsoft 365 services. At heto ang isang napaka-importanteng concept. Role-aware siya. Ibig sabihin, yung nakikita mo at yung kaya mong gawin sa loob, nakadepende yan sa admin role na naka-assign sa'yo. At bakit to mahalaga? Simple. It's a critical security feature. Sinisiguro nito na yung mga admin may access lang sila sa mga tools na kailangan talaga nila, which, of course, minimizes risk. Ngayon, pag tumingin kayo sa kaliwa, makikita ninyo yung navigation pane. Ito yung mapa sa buong admin center. Bawat item dito, tulad ng users, billing, health, settings, ito yung mga pinto papunta sa mas specific at mas detalyadong controls. Dahil dito, napapadali at napapabilis ang paghahanap ng anumang kailangan yung i-configure o i-check. Okay, next up. Pumunta naman tayo sa isa sa mga pinaka-basic at pinaka-common na trabaho ng isang admin, yung management ng mga tao at ng kanilang access. Ito yung bread and butter ninyo, kumbaga. At dito talaga nakasalalay ang productivity at syempre ang security ng buong organisasyon. So, let's have a scenario. May bagong hire at start niya na sa Lunes. Bilang admin, anong game plan mo? Ano ang mga kailangan mong i-prepare? This exact situation is a perfect real-world example kung paano ginagamit ang user management sa araw-araw na trabaho. So, heto yung 4 na fundamental steps. Una, syempre, you create the new user account. Pangalawa, kailangan mo siyang i-assign ng license, 'di ba, para may access siya sa mga tools like Outlook and Teams. Pangatlo, at ito'y non-negotiable, i-configure mo yung MFA o multi-factor authentication. Ito yung nagre-require ng second form of verification like a code from your phone para sobrang secure ng account. At pang-apat, i-add mo na siya sa mga tamang grupo like sa all-staff team or sa marketing department group. Pag nagawa mo tong 4, siguradong ready to work yung new hire at secure pa ang account niya from day 1. Speaking of licenses, napaka-importante na maintindihan natin to. Yung license type, for example, E3 versus E5, yan ang nagdedetermine kung anong mga services ang pwede niyang gamitin. At para sa mga malalaking kumpanya, group-based licensing, nako, this is a game changer. Bakit? Kasi kapag lag-add ka ng user sa isang grupo, automatic na siyang makakatanggap ng license. Less manual work, less human error. But watch out for this. Kailangan laging may user location attribute. Hindi lang ito para sa Microsoft, ha? Importante ito para sa data residency at iba pang compliance regulations. Okay, so tapos na tayo sa user management. Ngayon naman, tingnan natin kung paano minimanage yung mga services mismo. At ang concept na kailangan yung tandaan dito ay yung hub and spoke model. Isipin nyo, yung main M365 admin center, siya yung hub. Ayan, tulad ng nakikita nyo sa diagram, yung model na to, sobrang simple pero napaka-powerful. Galing sa main M365 Admin Center, yung ating hub, may mga direct link or spokes papunta sa mga specialized admin centers. Exchange para sa email, Teams para sa collaboration, at SharePoint para sa file at site management. This setup gives you centralized oversight but with decentralized expert-level control. So, pag email ang usapan, ang Exchange Admin Center o EAC ang inyong kaharian. Dito nyo ima-manage ang mga mailbox, shared, user, you name it. Dito rin kayo magko-configure ng mail flow rules at magsaset ng importanteng compliance policies. Halimbawa, yung retention at yung litigation hold. Ano yung litigation hold? Ito yung paraan para i-preserve lahat ng email data ng isang user para sa legal purposes, para siguradong walang mabubura, sinasadya man o hindi.
Para naman sa mundo ng collaboration at communication, andyan ang Teams Admin Center. Ito ang inyong control panel for everything Teams. Dito mo kokontrolin kung sino pwedeng gumawa ng Teams, ano yung mga meeting policies ninyo, at anong mga third-party apps ang pwedeng gamitin. At very importantly, dito mo rin imo-monitor yung call quality para masigulong magandang experience ng mga users. And of course, for all things related to content and file management, we have the SharePoint Admin Center. Dito ninyo isa-set up yung mga sharing policies. Halimbawa, bawal mag-share sa labas ng organization, and dito rin ninyo imo-monitor yung usage ng mga sites. At heto ang pro tip na madalas makalimutan, yung settings para sa OneDrive ng bawat user, dito rin yun minamanage. Mula sa day-to-day management, lipat naman tayo sa pagiging proactive. Kasi ang isang magaling na admin hindi lang nag-react sa mga problema. Nagsiset din tayo ng mga rules and standards in advance at palagi nating binabantayan ang kalusugan ng buong serbisyo. Bago pa man dumating ang problema, may mga foundational settings na dapat nakaset up na. Kasama dyan yung pag-customize ng inyong organization profile para consistent ang company branding. Siyempre, yung pag-configure ng security defaults like requiring MFA for everyone. At yung raingat na pag-manage ng external sharing policies para maprotektahan ang data ng kumpanya. These are the basics you have to get right. So paano mo naman malalaman kung healthy ang environment mo? May 3 tools ka para dyan. Una, ang Service Health Dashboard. Ito yung go-to mo para sa real-time status updates ng lahat ng services. Pangalawa, ang Message Center. Dito ka makakatanggap ng mga updates mula sa Microsoft tungkol sa mga bagong features o changes. At pangatlo, ang Usage Reports. Para makita mo kung paano ginagamit ng mga tao yung tools, isipin mo na lang itang 3 bilang iyong kumpletong diagnostic toolkit. Okay, ready na ba kayo for the next level? Kasi kung gusto ninyong maging mas efficient, to manage tasks at scale at gawin yung mga bagay na di kaya ng simpleng click lang, kailangan nyong makilala ang PowerShell. Ito, literally, ang superpower ng bawat M365 admin. Tignan natin yung comparison. Yung Admin Center, yung GUI or Graphical User Interface, sobrang user-friendly niyan, perfect para sa paisa-isang task. Pero ang PowerShell, yung command line interface, dito na papasok yung scale at automation. Imbes na mag-click ka ng 500 beses para gumawa ng 500 users, sa PowerShell, isang script lang na may new-msol user command ang kailangan mo. At dito mo rin magagawa yung mga advanced configurations na wala sa GUI. And take note, bawat major service may sariling PowerShell module. Bakit? Kasi bawat isa sa kanila may mga unique na functions at settings na kailangan ng specific commands. May module para sa Exchange, para sa Teams, para sa SharePoint, at ang pinaka-exciting sa lahat na yon ay yung Microsoft Graph PowerShell SDK. Isa itong unified API na nagbibigay sa'yo ng access sa halos lahat ng M365 services gamit ang iisang tool. Okay, so para hindi lang puro theory ang usapan, pagsamasamahin natin lahat ng natutunan natin sa isang very realistic scenario. Dito natin makikita in action kung paano ginagamit ang mga tool na to, lalo na pag nasa isang high-pressure situation. Isipin mo, 9:00 ng umaga, biglang dagsaan ang reports, hindi ako maka-access sa email ko. Bilang admin, anong gagawin mo? Okay, step 1, 9:05 a.m., kalma at i-check agad ang Service Health Dashboard. Dito mo makukumpirma kung may ongoing service incident ba sa Exchange Online. Step 2, 9:10 a.m. Mag-post ka agad ng notification sa isang company-wide Teams channel. This manages expectations and communication. Mag-subscribe ka na rin sa updates ng incident. Habang naghihintay, pwede mong gamitin ang PowerShell para i-verify kung may mga internal mail flow rules na apektado. Then, pagdating ng 10:15 a.m., pag-resolve na ang incident, trabaho mo na magpadala ng all-clear message. Yan ang systematic, professional at epektibong pag-handle ng isang outage